Nakabili nga kami kahapon ng 2 pirasong isdang bangus. Yung isa nga ay kulang na lang ng kaunti at 2 kilo na. Kaya nga iyon ang aming ipinaksiw. At kahit gabi na nga ay naidiretso luto na namin iyan para naman sariwa. Isisigang nga sana namin iyan pero sabi nga ng aking ina ipaksiw na lamang para nga pwede pa kinabukasan. At kaya nga ganyan ang kulay niyan ay kasi nga hinaluan nga namin ng luyang dilaw. At eto nga yung isa, idinain ko nga tsaka ko nga ipinirito. Ganito nga yung gusto ko sa bangus, yung malalaki siya para nga pagkakinain mo, madali mong makita ang mga tinik. At kaninang umaga nga ay hindi nga pala kami nakapag-alarm clock, kaya naman 4:30 na nga ako nagising. Dali-dali nga ako nagsalang ng kanin sa may diuling. At para nga ako'y mabilis, dito na nga ako nagluto ng uulamin nila sa may dikahoy. At pagkatapos ko naman magluto ng kanilang babaunin ay sinangag ko naman ito ang aming bahaw na kanin. Grabe ang inabot ko dyan, talaga namang nag-double time ako pagluluto. Charing. Talagang binilisan ko talaga pagluluto dahil kung hindi ko nga bibilisan ay malamang wala silang babauning pagkain. Ganto nga yung sinasabi ko na kapag nga wala kang tangke at mag-aapurahan ka ng luto ay talagang hindi sila makakapagbaon kung hindi mo gagawa ng paraan. Pagkatapos ko nga magluto ay dumiretso na nga agad ako sa kwarto at ginising ko na nga si grade 6 para nga pumasok. At nung paghipo ko nga kay grade 6 ay meron palang lagnat kaya nga sabi ko ay hindi ko na lamang papapasukin. At kahapon nga pala pagdating ni grade 6 galing sa school ay maghapon daw siya sa may office at masama daw ang kanyang pakiramdam at buti na nga lang daw inalagaan siya ng kanyang teacher. Maya-maya naman ay si grade 10 naman na aking ginising. Ay sa lahat nga ng mga anak ko ito yung napakahirap gisingin. Talaga namang makakailang akyat panaog ka bago pa yan magising. Nang magising ko nga si grade 10 ay nihanda ko naman ang kanilang babauning pagkain. Bale 2 nga lang pala yan kay ABM tsaka nga kay grade 10 dahil hindi nga makakapasok si grade 6. Nung makapasok na nga si grade 10 at may hatid naman ni criminology si ABM, inihanda ko naman itong aking labahin. Pinaghiwa-hiwalay ko na nga at binabad ko naman yung mga puting damit. Nung may babad ko nga yung puting damit ay naligo nga muna ako at tsaka nga ako kumain. Maagap talaga akong naligo dahil hindi nga ako naligo kahapon. Minsan talaga sa dami nga ng mga ginagawa ko ay nakakaligtaan ko na ngang maligo. At yung video ngang iyan ay hindi naman talaga ako kumain kasi nga po nakapag-video na nga ako habang kumakain ako pero na-delete naman dahil nga na full storage na. Kaya nga ako pag nagkukuha ng video ay tigkakapraso lamang dahil nga madaling ma-full storage. At kanina nga habang naglalaba nga ako ay nakabili nga kami ng kanduli. Ito nga yung sinasabi nila na pinakamalansang isda dito sa may amin. Kung hindi ka talaga marunong maglinis niyan at magluluto ka nga ay hindi mo talaga makakain. Kaya nga para makain mo yan ay lilinisin mo ang mabuti. At ang ginagawa nga namin paglilinis dyan ay nilalamas nga namin sa asin. Pagkalamas sa asin ay huhugasan mo naman siya tapos bababaran mo naman ng hugas bigas. At pag nababaran mo na nga siya ng hugas bigas ay ayun huhugasan mo naman uli siya ng mabuti. At iyan nga hindi namin basta-basta niluluto, pinapakuluan pa namin yan ng 3 kulo. Pakukuluan ng isa tapos itatapon, tapos papakuluan ulit tsaka itatapon, papakuluan ulit tsaka ulit itatapon. O diba ang daming pagpapakulo, kasi nga pag hindi mo nga yan pinakuluan maitim ang sabaw niyan. At eto na nga, luto na nga ang aming sinigang na kanduli. Marami nga dito sa may amin na hindi nga kumakain ng ganyan dahil nga nalalansahan sila. Pero sabi ko naman, depende naman yan sa paglilinis at pagluluto ng isda. Kapag hindi ka talaga marunong maglinis at pag niluto mo nga yan, talagang hindi mo yan makakain. Yun lang, salamat!